Ano nga bang tamang sagot sa mga tanong na ito? Hopefully by now, master mo na ang psychosexual stages of development ni Sigmund Freud. Okay, so kailangan mo na, if ever, hindi mo pa master, kailangan nating balikan ang concept ni Freud na psychosexual stages of development. Okay, bago natin balikan, sino nga ba si Freud pala? Siya ang father of modern psychology. Okay, sino naman ang father of psychology? Si Wilhelm Wundt. Okay, si Freud pala, siya din ang father of psychotherapy kasi naimbento dyan din ang psychoanalysis. Okay, so ano nga ba ang psychosexual stages of development ni Freud? May 5 stages po ito. Okay, si Freud pala, naniniwala siya na ang source of sexual energy natin ay tinatawag na libido. Okay? So, yung naniniwala siya na may mga erogenous zones sa katawan natin. Ang tawag niya dun sa lahat ng stages, sa 5 stages, may mga specific na parts. Yun po yung erogenous zones na source of pleasure natin. Yun po yung tinatawag ni Freud na erogenous zones sa bawat stages. Simulan natin sa oral stage. Ano nga bang erogenous zone sa oral stage? From the word oral, mouth. Okay? Yung mouth po. Nagsisimula ito from 0 to 1. Kasi sa 0 to 1, dito natin mapapansin na yung mga bata, maraming nilalagay sa bibig nila. So, kain lang sila ng kain. So, ano yung mga behaviors? By the way, naniniwala din si Freud, aside from the libido na concept ni Freud, at saka erogenous zones na concept, naniniwala siya na kapag merong undergratification or overgratification, ibig sabihin kapag sobra or kulang, nagkakaroon ng fixation. Okay? So, yung fixation, yun yung mga behaviors na pwedeng mag-manifest kapag kulang ang naibigay na doon sa bata. Sa oral stage, since mouth yung source of pleasure natin, kapag merong fixation, naniniwala si Freud na pwedeng mag-manifest siya through pwedeng mag-manifest later in life na mahilig magsigarilyo or yung magkaroon daw yung bata ng habit ng nail biting. Okay? So, kinakagat niya yung kuko niya. So, yun yung mga possible na behaviors na pwedeng mag-manifest kapag may fixation sa oral stage. Yun po yung tatandaan sa oral stage. Pangalawang stage, yung anal stage. 1 to 3 years old. Okay? Dito, ang erogenous zone sa anal stage, kung oral stage ay mouth, sa anal stage ay anus naman. Dito nagkakaroon ng potty training or toilet training. Yan po yung mga clue words kapag dating sa board. Sa anal stage, potty training at ang toilet training. Ano nangyayari sa anal stage? Pagka nagkaroon daw ng fixation, dalawa yung nangyayari. Either magkaroon ng sobra o kulang. Ang tinatawag dun sa sobra, kapag sobrang sobra, ito po yung sobrang linis. Okay? Ang tawag doon ay anal retentive. Masyadong stricto ang magulang sa pag-toilet training. Nagmamanifest siya in a form of perfectionism. Masyadong malinis. Okay? Naging OC sa mga bagay-bagay, sa kalinisan. Okay? Anal retentive. Ano naman yung kulang? Okay? Ang kabaliktaran naman nun ay anal expulsiveness or nagiging anal expulsive yung bata. Kung ang anal retentive ay sobrang kalinisan, dito naman madumi. Okay? So, masyadong maluwag ang pag-potty training. So, masyadong nagiging madumi, careless, at nagiging rebellious ang bata in the future. Ayon kay Freud. Okay? Alam ko na very controversial yung mga take ni Freud, especially sa mga concept ng psychosexual stages of development. Pero lagi nating tatandaan na kahit controversial yung mga take ni Freud, importante siyang pag-aralan kasi naging importante siya or prominent na mukha sa psychology. Okay? Kahit controversial yung mga take niya, kahit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung mga stages na to. Ganun po ka-importante ito, kahit controversial Okay, so balik tayo. Oral stage, mouth. Okay?
oral stage, mouth 0 to 1. Anal stage, anus ang erogenous zone. Ang tatandaan lang po sa anal stage ay yung potty training at toilet training at yung anal retentiveness at anal expulsiveness. Ang sunod naman po ang phallic stage from the root word na phallus, okay? The phallus. Phallic meaning ano? Penis, okay? So dito from 3 to 6 years old ito. Ano yung tatandaan nyo dito? Ano yung erogenous zone dito sa phallic stage? Yung genitals ng bata. Okay? Yung genitals, yung ari. Dito ang tatandaan po, nagkakagusto ang bata sa opposite sex niya. Okay? Nagkakagusto ang bata sa opposite sex niya. Ano yung phenomenon na yon? Okay? Ang tawag ni Freud sa kapag ang batang lalaki nagkakagusto sa mama niya ay ang Oedipus complex. Saan ba nagmula sa mga language majors diyan? Saan nagmula ang Oedipus complex? Doon po sa kwento ni Oedipus po sa Greek myth, okay? Na pinatay niya yung sarili niyang ama at pinakasalan niya nang hindi niya alam yung nanay niya. At nangyari yung prophecy sa kanya. Okay? So, yan po yung kwento kung saan nag-ugat yung Oedipus complex. Kabaliktaran naman nun ay yung Electra complex na kinoin po ni Carl Jung. Okay? Tatandaan po. Yung batang babae naman, nagkakagusto naman sa ama niya. Okay? Dito din po nangyayari dahil po doon sa phenomenon na yon, yung Oedipus complex at yung Electra complex, dito nagkakaroon na ang batang lalaki nagkakaroon ng castration anxiety. Ano ba yung castration anxiety? Dahil sa sobrang takot niya na yung ama niya, okay, puputulin yung ari niya. Okay? Castration anxiety. Ang kabaliktaran naman nito sa babae ay yung penis envy. Okay? Yung penis envy, yung nangyayari sa batang babae. Paano daw yun masosolve? Okay? Paano daw yung masosolve? Dito din nangyayari yung tinatawag ni Freud na identification. Ano ba yung identification? Yung identification po is yung paggaya ng behavior ng bata sa kanyang ama or ng batang babae sa kanyang ina. Okay? Since nagkakagusto sila sa opposite sex nila, gagayahin ng bata yung same sex nila. For example, since yung batang lalaki, gagayahin niya yung mga behavior ng ama niya. Okay? So, possible na gagayahin niya at ganito yung behavior ng papa niya, gagayahin niya yon. Para lang sabihin natin na magkagusto yung magulang niyang opposite sex niya, yung nanay niya. Okay? So, yun po. Anong tatandaan ng mga concepts sa phallic stage? Oedipus complex, Electra complex, castration anxiety, penis envy, at yung identification. Okay? Ang sunod po doon ay ang latency stage. Wala pong specific na erogenous zone sa latency stage. Dahil po sa latency stage po, from the root word, nagiging latent siya or tumatago, nagtatago or nagiging dormant yung sexual feelings po ng bata. So, dito po nagkakaroon yung concept ni Freud na sublimation. Nagkakaroon ng sublimation when it comes sa sexual energy ng bata. Nagtatago. Okay? At dahil sa sublimation, natatransfer po yung energy sa ibang bagay. Possible na china-channel ng bata sa nagiging siyang socially nade-develop yung social skills niya. Dito din, kaya mapapansin natin na yung mga bata sumasama na sa mga same-sex nila. Okay? So, dito nangyayari yon sa latency stage. Kaya focus dito yung peer relationships. Time to para ma-develop yung emotional at social aspects ng bata. Okay? Dito nangyayari yung self-confidence. Dito natututunan ng bata. Yung self-confidence, yung kung paano makipagkapwa, how to interact sa ibang tao. At yung teamwork, dito din natututunan. Kasi nagiging latent nga. Okay? From 6 to 12 years old po yan. Okay? Ang pinaka-final po na stage sa stages ni Freud ay ang genital stage from 12 years old and above. Dito naman po, nagkakaroon na ng mature sexual feelings. So, dito nagkakagusto na rin, develop na rin dito ang
ang lahat ng ang id, ego, and superego ng bata. Okay? So, dito din nagkakaroon ng lasting relationships ang bata. Paano nagkaroon ng fixation? Pag nagkaroon ng problema po sa stage na to, possible na matakot ang bata magkaroon ng karelasyon sa iba. So, kung baga sa babae, pwede siyang maging man-hater. Sa lalaki naman, pwede siyang matakot sa mga babae. So, takot na siya sa, pwedeng magkaroon siya ng fear of intimacy. Okay? So, takot siya makipagrelasyon sa ibang tao. Okay? Tatandaan po ang OA palagi. Oral, anal, phallic, latency, at genital. Okay? Hopefully, klarado po sa inyo. Okay? Hopefully, clear po yan ha. Okay. Kailangan din nating balikan ang theory ni Freud tungkol sa tatlong ito, ang id, ego, at superego. Alin ba yung lumalabas lang sa board? Okay. Ang id po ay ang pleasure principle. Lahat lang po ng kagustuhan natin. That's the, nag-ooperate lang siya sa pleasure principle. Kunyari, may gusto tayo ng isang, kunyari, meron tayong gustong apple. So, kukunin lang natin yon kasi gusto lang natin. Kasi nagugutom tayo. So, unconsciously, meron tayong kagustuhan na kunin yon. That's the id. Okay? Sabi ni Freud, nag-ooperate daw doon yung id. Okay? So, pleasure principle lang. Ang kabaliktaran naman ng id ay ang superego. Ito naman yung natututunan natin sa lahat ng, okay, ganito dapat yung gagawin. That's the morality actually. Siya yung konsyensya natin, kumbaga. Kung ang id, siya yung, isipin nyo, kapag nagde-decide tayo, kumbaga, may devil dito, tas may angel dito sa tabi natin. Yung id natin is yung devil, yung gusto, okay, ganito yung gawin mo. Okay? So, diretso-diretso lang. Yung angel naman, nasobrahan naman. Yun po yung superego. Okay? Yung gitna po nun, yung rational, na nag-operate sa reality principle, ay ang ego. Siya yung, kumbaga, siya yung decision maker ng tatlo. Kung ang superego, dapat yung tama lang ang dapat gagawin, hindi naman pwede na palaging yung tama lang. Kung hindi angkop sa konteksto, dahil yun yung sinasabi, masyadong rigid, kumbaga. So, kung hindi naman siya dapat gawin na naayon sa konteksto, yun po yun. Yung ego, siya po yung nagbabalance sa dalawa. Okay? Siya yung rational and conscious part. Ang tatandaan lang po dito ay ang id, ang pleasure principle, ang ego, ang reality principle, at ang superego ay nag-ooperate according sa moral natin. Okay? Sa moral conscience. Okay? Yun po lang po yung tatandaan sa id, ego, at superego. Napakadali po niyan. Balik tayo sa mga questions. Okay. So, from number 1 na question. Which stage of Freud's psychosexual development is focused on establishing control over bodily functions such as toilet training? Okay. Sinabi ko na kanina. Ang clue word po dito ay toilet training. Aling stage ang may toilet training? Anal stage. Okay? Kaya anal po. Kalinisan. Okay? Toilet training. Alin ba dyan? Alin po dyan ang nagde-describe sa toilet training? Anal po. Hindi po yan oral, hindi po yan phallic, at hindi latency. Anal po ang tamang sagot. Sa number 2, a child becomes overly dependent on others and shows behaviors like excessive eating and nail biting. Okay, sinabi ko na to kanina. Aling daw? Fixation. Okay? Excessive eating. Okay. Since excessive eating at nail biting, ano yung erogenous zone na involved dito? Mouth. Alin ba dyan na part? Anong stage ba ang merong mouth ang erogenous zone? That's oral. Hindi po yan anal, hindi phallic, at hindi genital. Next question. The Oedipus and Electra complexes occur during which psychosexual stage? Ito, paborito to ng board. Okay? Alin po? Oral ba? Hindi, kasi wala namang mouth. Anal ba? Wala namang kalinisan. Or toilet training. Okay?
Hindi yan genital. Okay? Hindi din genital po. Iisipin nyo baka kung hindi nyo alam. Pero, that's the phallic stage. That's the 3 to 6 years old. Okay? That's phallic. Next question. A highly meticulous perfectionist adult who dislikes disorder may have experienced fixation in which stage? Anong clue? Meticulous at perfectionist. Ano nga yon yung sinabi ko? Related siya sa kalinisan. So, perfectionist. Dislikes disorder daw. So, possible na, anong tawag nga dito? Specifically, anal retentive na personality. So, from the word anal, that's the anal stage. Okay, hindi po yan oral kasi wala namang mouth, phallic, wala namang mention ng genitalia. Okay? Wala namang Oedipus complex dyan. Okay, that's the anal stage. Next question tayo. A child in the latency stage is expected to show which behavior? Okay, ito na. Okay, ano daw yung ine-expect natin? So, strong, isa-isahin natin, strong attachment to the opposite sex parent. Ano to? Latency stage ba to? That's the strong attachment to the opposites. That's the phallic stage. Okay? Okay, letter C naman, desire for oral stimulation. Oral. May clue word na tayo. Oral, that's the oral stage. Dito opposite sex ha. Okay, dito oral stage. Dito sa letter D, toilet training. That's the anal stage. Okay, anong latency? Letter B, ang tamang sagot. Anong tawag sa phenomenon na to? Sublimation. Okay, nalilipat sa ibang bagay. Nagiging latent, tumatago yung sexual energy. Okay? Next question tayo. A teenager forms, ito po mga bonus questions na po ito. Mapapansin nyo po, 4 lang po yung pinost ko, pero 10 question po yung ipipresent ko para ma-master nyo talaga yung concept ng OA Fallage, id ego, at super ego ni Freud. Okay? So, a teenager forms romantic relationships and becomes capable of mature intimacy. Freud associates this development which stage? Okay, forms romantic relationship at mature intimacy. Okay, latency ba ito? Nagtatago nga. Okay, meron ba ditong sublimation? Wala. Okay, so hindi latency. Kasi ang tinatanong ay clue word ay romantic relationships at mature intimacy. Okay, may phallic ba dyan? Merong opposite sex ba dyan? Wala. Okay, may Oedipus complex? Wala. Electra complex? Wala. May identification? Wala. So, hindi yan phallic. May oral ba yan? May mouth? Okay, may habits of nail biting ba dyan? Wala. Okay, so hindi yan oral. That's the genital stage. Okay, genital stage. Next question tayo. A child shows excessive pride in their genitals and often imitates the same-sex parent. This behavior is typical in which stage? Okay, nandito na tayo. Ano yung mga clue words dito? Genitals. Okay, nandyan yung genitals. Often imitates the same-sex parent. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagaya nung bata yung kapareho niyang sex. Yung batang lalaki, ginagaya niya yung papa niya. Okay? Anong tawag sa phenomenon na yon? Tinatawag yun ni Freud na identification. Saan po yung stage? Okay? Saan po? Sa oral ba yon? Hindi. Sa anal ba yon? May kalinisan ba dyan? Wala. Hindi po yon anal. May nagtatago ba dyan? Hindi po. Hindi yan ha. Okay? In fact, merong mention ng genitals. Okay? Ang tamang sagot po dyan ay ang phallic stage. Nasa phallic stage po ang Oedipus complex, Electra complex, at pagkakaroon ng castration anxiety, penis envy, at ang phenomenon na identification na hinihingi ng question, na ginagaya ng bata ang same-sex parent niya. Okay? So, that's the phallic stage. Next naman, a 6-year-old child suddenly becomes very focused on academic competition, peer groups, and hobbies, showing minimal interest in parents. What process allows this shift according to Freud? Okay, paulit-ulit na tayo dito.
very focused on academic competition. May mention ba dyan ng anal or kalinisan? So basically, hindi na anal yan. Okay? Wala namang mention. Kaya walang regression na magaganap. May displacement ba ng may Oedipal complex? Wala namang Oedipal desires dyan na phallic stage. Okay? So, alin ba dyan? Emergence of the ego ideal? Meron ba? Okay? Meron ba dyan? Meron ba dyang sinasabi, okay, dapat ito gawin mo? Okay? Baka pwede implied, pero hindi po siya. Okay? In fact, sinasabi ko na kanina pa ulit-ulit yung word na sublimation. Dito, sublimation of libidinal energy ang tamang sagot. Okay? Nalilipat sa ibang aspeto o kaya nagkakaroon ng ibang focus ang bata kasi nagtatago nga, nagiging latent. Okay? Nagiging latent yung sexual energy, yung libido. Okay? Kaya, letter A po ang tamang sagot. Next question. Which personality structure operates on the reality principle? Napakadali. Reality principle. Anong reality principle? That's the ego. Id is the pleasure principle. Libido ba? Hindi yan libido. Importante ang libido sa concept ng nasa theory ni Freud, pero hindi po yan libido. Okay? Superego ba? May morality ba? Wala. Okay? Kaya ego po ang tamang sagot. Last question. Which part of personality most often causes feelings of guilt when a person violates internalized moral standards? Dito na. May pleasure ba dyan? Wala. Okay? Ego, may reality ba? Pwede kasi possible na guilty ka kasi kung ano nangyari. Pero may decision maker ba? Hindi naman. So, hindi yan ego. Anong natitira na lang? Hindi din libido. Panggulo lang yan. Ang natitira ang super ego. Dahil sa clue word na moral standard. Kaya super ego po ang tamang sagot. Yun lang po. Tapos na yung 10 questions natin. Ganun lang po tayo. Hopefully, naka 10 out of 10 po kayo sa exam natin ngayon sa lahat ng 10 questions na present ko po. Okay? So, yun lang po. I hope na marami kayong natutuhan ngayong araw. Ako po ulit, ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali. Basta wag lang paulit-ulit na magkakamali. Yun lang po. Salamat!